Hello and welcome sa EE Lectures. Bali, for today, ang i-discuss pala natin is yung delayed na masyado, no? Na long transmission line. Tapos, ayun, magdi-discuss rin pala tayo ng calculator algorithm para sa pag-solve ng sending end ng voltage at current sa isang long transmission line. Kasi masyado siyang mahaba i-solve, no? So, tara na, let's go! So ayan, ang discussion natin is about sa long transmission line. So itong discussion na to, no, gagawin na lang nating simplified para mas maging madali sa iba, no, para mabilisan lang yung discussion. So yung lecture notes na available naman sa video description natin, ayun, mas mahaba siya na onte, no. May mga derivation pa at extra topics na na-discuss. So ngayon, simulan na natin yung discussion sa long transmission line. So, it is well known that the line constants of the transmission line are uniformly distributed over the entire length of the line. So, uniformly distributed siya, pero ang ginagawa kasi natin, no, nilalamp natin siya sa pagsusolve ng short and medium transmission line. At yung nakukuha naman natin na value dun is medyo accurate siya, no, kahit papaano, for short and medium transmission line. Pero kung itong lamp assumption na to is i-apply natin sa long transmission line, na kung saan itong long transmission line na to, di ba, nag-i-exceed siya ng 250 kilometers. So, it is found that serious errors are introduced in the performance of calculation. So, which is, titignan natin mamaya yan, no? So, therefore, in order to obtain fair degree of accuracy of performance calculation of long lines, the line constants are considered as uniformly distributed. So, hindi na natin siya ilalamp. So, yung rigorous mathematical treatment is required for the solution of such lines. So, yung calculation nito is sasalpakan, no, or a-applyan natin ng differential equation hanggang sa ma-derive na natin yung pinaka-final formula para sa sending end voltage at sending end current ng long transmission line. So, ayan, bali after ma-derive, ito na yung formula natin para sa sending end voltage and current. So, ayun nga, di ba? Kung gusto nyo makita yung dahan-dahan na derivation nito, available naman siya dun sa lecture notes natin na available dun sa video description down below. So, para sa sending end voltage natin, is equal siya sa VR, so hyperbolic cosine. So, lupet, no? Naka-hyperbolic na. So, yung propagation constant times unit length plus ZC or yung characteristic impedance times IR tapos hyperbolic sign ng propagation constant times length. So, in terms naman dun sa sending end current, so VR over ZC or yung characteristic impedance, hyperbolic sign ng propagation constant times per unit length, plus IR, so hyperbolic cosine, propagation constant, tapos times unit length. So, bali, ganun siya. So, may mga problems tayo dito sa long transmission line na kung saan pwede na tayo hindi mag-multiply ng length kung binigay na kagad ng total siya. So, ngayon, di ba, i-check natin kung ano ba yung propagation constant na yan tsaka characteristic impedance. So, yung propagation constant at yung characteristic impedance are complex quantities. So, propagation, di ba, kung paano nag-propagate yung signal. So, more on kung paano siya lumalaki. Pero medyo weird, no? Kapag dinisect natin yung complex form niya. Kasi di ba propagation kung paano siya lumalaki. So yung real part ng propagation constant is called attenuation constant. Attenuation, di ba, yung pagliit, okay? And is measured in nepers per unit length. So kabisaduhin nyo to, no? Minsan kasi yung mga objective type sa board exam sa power system, lalo sa long transmission line, minsan tinatanong to. Okay, and the quadrature part, or let's say yung imaginary part is space constant and is measured in radians per unit length. Thus, yung propagation constant natin is equal sa alpha plus j beta or equal sa square root of z times y. Yung impedance ng line mo times yung sa admittance niya. So, sa power system naman, yung characteristic impedance is sometimes called surge impedance. Pero yung pinagkaiba ng surge impedance sa characteristic impedance, yung surge impedance is wala siyang resistance, no? Or let's say, characteristic siya na isang lossless line. So, yung ZC natin is equal sa square root of Z over Y. Pero tandaan, di ba, square root siya ng complex numbers.
So, which is, hindi basta kayang i-perform ng calculator natin ng directed. Yun. So, yung ituturo kong method dito or yung calculator algorithm mamaya is pwede gawin for 570 ES. So, kung nakakanon kayo, mga konting tweak lang. So, ganun pa rin. Okay, so yung square root ng isang polar form na complex number is equal sa square root of r bar angle theta over 2. So, mamaya gagawa tayo ng technique para dyan. Okay, so tandaan ha, yung lossless na characteristic impedance, ang tawag sa kanya is surge impedance. Okay, so para naman dun sa hyperbolic cosine natin ng propagation constant, pwede natin siya i-express in rectangular form. So, bali lalabas siya, no, sum of angle. So, yung parang hyperbolic cosine A plus B. So, parang cos-cosine yan. So, medyo na-tweak lang siya na onte. So, hyperbolic cosine A, tapos cosine B, plus J. So, naka-imaginary part lahat ito, hyperbolic sine A, sine B. Tapos naman sa hyperbolic sine A plus B, balik kumbaga ano siya, sin cos cosine. So, kaya nga lang, naka-hyperbolic yung iba. So, hyperbolic sine A, cosine B, plus imaginary part na itong susunod. So, J, hyperbolic cosine A, tapos sine B. Pero kung gusto natin mas madali, pwede naman tayong mag-properties. So, yung hyperbolic cosine is equal sa 1/2. So, ayan, multiply by e raised to alpha or yung attenuation constant. Ayan, bar angle, yung phase constant, plus e raised to negative a. Ayan, negative alpha, bar angle, negative beta. Tapos, kamukha lang yan ng hyperbolic sine, gagawin nga lang natin negative. Pero tandaan, kapag mag-perform tayo ng calculation na to, yung calculator natin must be in radian mode. Pero kapag mag-perform na tayo nito, okay, itong equation natin na ito, dapat yung calculator natin is naka-degree mode na. Or let's say, kung kumuha tayo na itong mga square root na to, no, dapat naka-degree mode yung calcu. Pero kapag mag-a-apply tayo na itong hyperbolic cosine or itong naka 1/2, dapat naka-radian mode. So, medyo challenging mag-solve ng long transmission line kasi napaka-long din nung solution. Okay, if a line is lossless, its series resistance and shunt conductance are 0. Ayan, and the characteristic impedance reduces to the real number. Okay, so ito na yung tinatawag na surge impedance natin. Square root of LC. So, lagyan natin ng counting discussion yan, no? So, kasi di ba sa transmission line, bali, meron tayong charging capacitance. Tapos, at the same time, meron tayong inductor. Okay? Lagay natin dito. So, ngayon, itong shunt capacitance na to, nagge-generate ito ng VAR. So, meron siyang Q, di ba? So, since shunt siya, we can say na yung reactive power niya is V squared all over XC. Tapos, yung na-generate niyang VAR na yun, is maa-absorb ng series inductance ng line. So, may Q din yung inductor. So, since naka-series siya, di ba, more likely, yung magiging Q na na-absorb ng isang inductor or inductance ng line is I squared XL. So, lalabas na yung Q ng capacitor na na-generate is equal sa Q ng inductor na na-absorb. So, kapag dinerive natin yan, bali lalabas B squared over XC is equal sa I squared XL. So, kapag pinag-transpose natin yan, so B squared all over I squared or let's say V over I squared. Ano ba yung V over I? Z yun, di ba? So, is equals to XL multiply by XC. Tapos, di ba, ano ba yung XL tsaka XC? So, 2 pi FL multiply by 1 over 2 pi FC. So, mangyayari, di ba, cancel to. Okay? Tapos, pag in-square root natin ito, mangyayari V over I is equal sa square root of LC. So, ito na siya. So, kapag walang resistance or conductance yung line natin, ayan, magiging surge impedance na siya. Okay, so yung square root of LC na yan, meron siyang dimension of ohms. Ayan, when L is the series inductance of the line in Henrys, tapos yung C naman is shunt capacitance. Tapos yung mangyayari sa propagation constant natin,
So, mawawala na din yung real part niya, di ba? So, mare-reduce na lang siya sa phase constant. Okay? So, since yung attenuation constant, magiging 0 kung lossless yung line natin. Okay? So, when dealing with high frequencies or surges due to lightning, losses are often neglected. Tapos, ito yung time na nagiging mahalaga yung surge impedance. So, yung surge impedance loading or yung SIL of a line is the power delivered by a line to a purely resistive load equal to its surge impedance. So, when so loaded, the line supplies a current of, okay, so, ayan no. So, yung current natin, di ba, sa 3-phase, let's say yung I phase, is equals to B phase over Z phase. Eh, di ba, yung mga transmission line natin, ina-assume natin na Y. So, yung B phase natin is equals sa VL over square root of 3. Tapos, tandaan, yung I phase natin sa Y is equals sa IL. So, lalabas yung IL is equals sa VL over square root of 3 over Z phase. So, magiging itsura niyan, VL over square root of 3 times Z phase. Okay. Pero yung Z phase natin, di ba, siya si characteristic impedance natin. Pero dahil lossless line na siya na si surge impedance. Kaya yung IL natin ngayon, magiging VL na lang siya. Okay, so VL all over square root of 3 times square root of L over C. Okay, so yan ay IL natin. So, na-derive natin siya ngayon. So, ngayon, kung kukuha na tayo ng power, di ba yan? So, yung SIL natin, parang power lang rin yan eh. Okay, so P is equal sa square root of 3 times BL times IL cosine theta. Kaya nga lang, di ba, doon sa SIL, yung power delivered daw sa purely resistive load. So, kung purely resistive load, yung power factor mo is considered na 1. So, kahit wala na ito. So, ito na yung magiging equation natin. Eh, saan ba equal yung IL? Diba? Sa VL over square root of 3 multiply by square root of LC. So, kapag pinag-multiply natin yung dalawa, makakancel yung square root of 3 and then yung B squared madadoble. Kaya yung shortcut natin sa surge impedance loading is B squared all over square root of LC. Tapos, ayan. Naka-rate siya in megawatt kung naka-kilovolt yan. So ngayon, yung importance ng surge impedance loading, dyan mo malalaman yung pinaka-maximum megawatt na kayang saluhin ng isang transmission line for a certain voltage. Depende kung ano na yung ohmic value ng line. So since may ohmic value ka, gagamitin mo na itong formula na ito, tapos malalaman mo na yung pwede mong megawatt na ikarga. Or let's say, may gusto kang megawatt na ikarga do sa transmission line, aalamin mo naman kung ano yung loadability na voltage na pwede mong isalpak sa line. So, it goes both ways. So, dun lumalabas yung importance ng surge impedance loading. Nalalaman mo kung ilang megawatts yung pwede mong ikarga do sa isang transmission line for a certain voltage. So, since tapos na natin i-discuss yan, ang gagawin na natin ngayon is magsosolve na tayo ng sample problem sa long transmission line, no? At i-apply na natin yung mga following formulas. At titignan rin natin yung statement kanina, di ba? Na nagkakaroon daw ng error kapag in-apply natin yung lamp parameter sa long transmission line. Okay, so for our sample problem, so a 60 Hz, 250 km long transmission line has an impedance of 33 plus J 104 ohms and a total shunt admittance of 10 raised to negative 3 mo. So, the receiving end load is 50 megawatt at 208 kV with 0.8 power factor lagging. Find the sending end voltage, current, power, and power factor using itong mga method na to. So, para mas mapabilis yung discussion, nilagay ko na kagad yung sagot sa short line approximation at yung nominal pi approximation. Para yung itatrabaho na lang natin is yung exact transmission line equations. So, more likely, ang pinapatanong na itong problem na to is yung mga sending end parameters. So, take note. So, medyo crucial yung part dito ng shunt admittance, no? So, dapat alam mo kung anong
imaginary part yung ilalagay mo dyan. So, yung y natin, okay, so yung y natin is equal sa j. Positive j yung imaginary part na ilalagay natin dyan. Okay? Tapos ayan, pwede na tayo mag-solve. So, ngayon, check na natin kung ano yung lumabas sa short tsaka medium, no, na nominal pi approximation. Okay, so for short, meron tayong 235,454.638 bar angle, 4.64 degrees volts. At sa medium naman, 224,992.795. So, mapapansin natin medyo ang laki na nung difference. Kasi di ba kapag nag-solve tayo na short transmission line, hindi tayo nag-assume ng shunt capacitance. Kaya na-neglect yun. Pero doon naman sa medium kasi kahit papano, nirecognize na natin yung presence ng shunt admittance. Tapos in terms naman sa sending end current, 173.482 bar 36.869 degrees ampere. Kapag medium naman, 133. And then doon sa sending end power natin, 52.979 megawatt. At pagdating naman doon sa medium, 52.167 megawatt. And then sa power factor, 0.748 para sa short at 0.9985 naman para sa medium. So ngayon, gawin natin, lagay muna natin yung mga parameters natin, no? So yung VRL natin is 208 kV. Tapos lalabas yung power natin receiving is 50 megawatt. And then, yung power factor receiving natin is 0.8. And then, yung Z natin is 33 plus J, 104 ohms. Pagdating naman do sa admittance, so J, 10 raised to negative 3 mo. So, ito yung sinasabi ko, no? Minsan, hindi sasabihin ng problem yung imaginary part na naka-load dun sa admittance. So, dapat alam na natin yun. Okay? So, yung formula natin, so VS natin, di ba, is VR hyperbolic cosine, okay, nung propagation constant, plus IR ZC, tapos sine nung propagation constant. Okay? So, lalabas, yung IR dito, madali isolve to. Tapos, yung ZC yung medyo problematic. Kasi, di ba, naka-square root sila. So, ganun din sa hyperbolic cosine and sine. So, ngayon, lilipat muna tayo saglit doon sa ginawa kong PDF para doon sa calculator algorithm, no? Yung para sa long transmission line. Okay, so ito yung calculator algorithm natin para sa sending end voltage and current para sa long transmission line. So, yung Z, diba, is yung impedance ng line, tapos yung Y naman is admittance. Tapos, yung mga variables na available natin para sa Casio 570ES or let's say sa Canon, A, B, C, D, E, F, X, Y, M. Tapos, ito na nga yung formula ng sending end voltage tapos current. Tapos, diba, ayun nga, yung hyperbolic cosine is 1/2 ng E alpha bar angle beta plus E negative alpha bar angle negative beta. And then, yung YL na yun is square root of ZY plus AJB. Kaya nga lang, di ba, hindi pwedeng direct natin i-perform yung roots ng complex number. Kasi nga magmamat error tayo dun. So ngayon, check natin. So ito na yung calculator natin, di ba? Lipat tayo ng complex. Okay, so nasa complex mode na tayo, di ba? Square root. Tapos salpak natin si 33 plus 104i. Okay, and then multiply natin si 10 raised to negative 3 tapos i. Okay. Okay, so sad to say, no, medyo maduga pala ito calculator natin. Pero tandaan, since software kasi ito sa computer pero tandaan kapag gagamitin mo mismo yung calculator mo na 570ES, magmamat error yan. Kaya ngayon, gagawin pa rin natin to algorithm na to, no, kung paano ma-solve yung complex numbers gamit yung 570ES. So kasi kailangan natin paghiwalayin yung R tapos yung theta, di ba? Tapos pagsamahin sila ulit sa bagong complex numbers. Okay? So ito yung mga mannerism natin. So to extract R sa 570ES, so ship height
magiging absolute yung term tapos salpak mo yung complex number. So, kung meron kang complex number na r bar theta, huhugutin niya yung r dun. Tapos yung theta naman is shift to 1 para makuha yung argument. Yung argument kasi siya yung theta. Tapos salpak mo yung complex number na yun. Tapos nakuha mo na yung theta niya, di ba? Napaghiwalay mo na. Okay, so ayusin ko lang ng saglit itong calculator na to tapos try natin i-perform to. One eternity later. Okay, so good to go na yung calc natin. So try natin i-solve yung kanina, no? So check nga lang natin ulit si impedance at admittance. So si impedance natin is 33 plus J 104 ohms. Tapos admittance natin is si J 10 raised to negative 3 mo. So ngayon i-calculate na natin sa calculator yan. Okay. So di ba dahil hindi kaya nung actual na calculator natin yung square root, so ipe-perform mo muna yung multiplication nung dalawa sa labas. Okay? So 33 plus 104i multiply by 10 raised to negative 3. And then I. Okay? So, once na equals natin yan, makakuha na tayo ng sagot. Or let's say, store natin sa F. Okay? So, yung sagot is 109, 0.109 bar angle, 162.395. So, ngayon, di ba, kailangan kasi paghiwalayin natin yan. Okay? Balik tayo dito. So, di ba, yung gamma L is square root of ZY. Tapos, ayun nga, yun square root of r bar theta over 2 siya. So, square root ng sagot nito and then bar theta 2. Eh, di ba, nung pinag-perform natin ito, ano siya r tsaka theta magkasama eh. So, ngayon, paghihiwalayin natin. So, based dun sa equation natin kanina, so, pwede natin gawin square root, tapos shift height. Okay, para rekta na natin makuha yung square root nitong z times y. So, pag pinag-equals natin yan, okay, 0.33. So, itong part na to is 0.33. So, ngayon, i-store ko muna sa letter D. Shift store sa letter D. Magiging useful kasi siya mamaya. So, tandaan kasi natin, di ba, yung hyperbolic cosine natin, na gamma L is equal sa 1/2. So, E raised to alpha bar angle beta plus E negative alpha tapos beta. Eh, kaya nga lang, di ba, naka-polar form siya. Kailangan natin ibalik papuntang rectangular. So, yung rectangular niyan, di ba, lalabas yung square root of R cosine yung theta over 2. Para dun sa alpha. Tapos, dun naman sa beta, lalabas sine. So, sine theta over 2. Tapos, multiply by square root of r. Okay? So, ngayon, yung square root of r, in-store na natin sa letter D. Ngayon, sunod naman natin kunin is yung theta over 2. So, ayan, di ba? Over 2. So, yung theta natin, makukuha natin through extracting yung argument. So, shift 2 tapos 1. Diba? Yan ay arg. Alpha F. Para makuha natin yung theta kanina, yung 162. So, ngayon, bali, shift, ayan, store natin sa letter E. So, ayan, bali, 81.197, letter E. So, ayan, diba? So, since meron na tayong theta, tas meron na tayong R, makuha na natin yung alpha tsaka beta. So, lagay muna natin dito, no? So, yung alpha natin is equals to. Okay, so ito na siya. So, D. Tapos, cosine E. Okay? So, store natin sa letter A. So, ayan na siya. So, 0.050547. So, lagay na natin, no? 0.0505. In-store natin sa letter A para mas madali. Yung beta naman natin, i-store natin sa letter B. So, same lang. I-edit lang natin. Palitan natin ng sign. So, sign. Ayan. Tapos, i-store natin sa letter B.
So, ayan, bali, meron na tayong phase constant, which is 0.326. Okay? 0.326. Okay, beta. Tapos, pwede na natin i-perform ito, yung hyperbolic cosine. Okay? Pero tandaan, kapag pinerform natin ito, dapat naka-radian mode si Calcu. Okay? Radian mode. So, ngayon, di ba naka-degree? Lipat natin, radian mode. Ayan, radian mode. So, once na naka-radian mode na yan, pwede na natin i-perform yung hyperbolic cosine. Or yung mas madali, yung property. So, 1/2. So, bali, E raised to A. Okay? Tapos, bar angle, alpha B. O, diba? Since in-store natin yan, madali na yan. So, plus E raised to negative alpha. Okay? Tapos, bar angle, negative beta. So, ayan. Okay na yung hyperbolic cosine natin. So, store na lang natin siya sa letter D. Okay? So, ayan. Bali, in-store na natin sa letter D. So, ano yung sagot niya in complex? So, ayan, no? Naka-radian mode. So, lagay na lang natin dito. Palitan ko siya ng kulay. Okay. So, yung hyperbolic cosine natin ng propagation constant is equal to 0.948 bar angle 0.017. So, tandaan na naka-radian mode yung Calcu. Pero mamaya kapag ginamit natin ito, ililipat na natin siya papuntang degree. So, ngayon, sign nung hyperbolic sign nung propagation constant. So, ayan, bali, i-edit lang natin ito. Gagawin lang natin negative. So, ito yung kadalian kapag nagkaroon tayo ng calculator algorithm para sa long transmission line. Kasi 'di ba, kung in-store na natin yung mga values sa Calcu, dadamputin na lang natin sila, 'di ba? Pero yun, syempre kung meron kayong prof na nagtuturo sa power system niyo, kailangan niyo pa rin ilagay yung mga values nito dun sa examination papers niyo or quiz paper or assignment or whatever it is. Pero yun, pag sa Calcu, 'di ba, makikita mo puro letra na lang siya. So yan, for hyperbolic sign, yung magiging sagot natin dyan, store na lang natin sa letter E. One eternity later. Okay, so bali, nagkaroon tayo ng problem, no? Hindi basta makakuha ng calculator yung sagot. The result is too long daw. Pero ayun, nung sinolve ko naman yan sa 570 ES, lagay ko na lang dito yung sagot, ha. So, yung hyperbolic sign natin is equal to 0.324 bar angle 1.422. So, ito, both na naka-radian. Okay, so kapag tinignan natin yung equation natin, so, bali may hyperbolic sign na tayo at hyperbolic cosine, ang kulang na lang natin is si ZC. So, for ZC, okay, so square root, diba, ng Z over Y. So, nandyan na naman si square root, diba? So, medyo mapapalaban ka na naman. Ngayon, gamitin natin ulit yung calculator. Pero ngayon, ililipat na natin siya sa degrees. Okay. So, ayan, naka-degrees na. 33 plus 104i. So, ayan si X natin. Tapos, si admittance natin is si 10 raised to negative 3i. I-store natin sa Y. Okay, so once na-store na natin sa Y yan, mag-perform na tayo ng calculation. So, X over Y. Okay. Pero tandaan ha, kung actual na calc ito, bawal diretso square root. Dito kasi pwede mo i-diretsohin. Okay, so once na makuha natin yan, bali, paghiwalayin natin si R tapos si theta. Okay, so gagawin na natin siya R bar theta ng diretso. So ngayon, store muna natin ito sa letter F. Okay? Tapos, kukunin na natin si absolute value ng F. And then,
Ayan, nasa labas na tayo. Bar angle. Tapos, di ba, theta over 2. Para makuha mo si theta, di ba, kailangan mo si argument. So, bali, shift to 1 yung argument. And then, kunin mo si f. Okay? And then, ayan, i-store na natin siya sa, siguro letter X, pwede na to. Okay, so yung sagot natin dyan in polar form, so ayaw niya pa lumabas. Dali, ayusin lang natin setting. One eternity later. So, sa hindi ma-explain na kadahilanan, nagloloko yung calcu. So, ilagay na lang natin, no, yung nakakuha natin. So, ito yung mahirap din sa mga software na calcu. Ayun, at times nagloloko yung mga value na nilalabas nila. Okay? So, ngayon, bali yung lumabas natin na characteristic impedance dyan after natin i-perform yung square root, diba, is 330.318 bar angle negative 8.8802. Okay? So, yan na yung characteristic impedance natin. So, since nakuha na natin itong mga to, makakapag-solve na tayo ng VS. Yun nga lang, di ba, wala pa tayong IR. So, medyo madali lang yung IR dyan. So, yung IR is equals to, so, salpak lang natin, no? Okay. So, 50 megawatt. Okay. All over square root of 3. Tapos, multiply by 208 kilovolt times 0.8 yung power factor. And then, bar angle negative since laging inverse cosine ng 0.8. Tapos, store natin yung sa letter M. Okay? So, ayan siya. So, ayun nga lang, minsan tinotopak tong calcu na to eh. So, ito siya, di ba? Yung 173.482 bar, negative 36.869. Kasi, di ba, sa short transmission line, series circuit yung representation niya eh. So, equal lang si IR tsaka si IS. So, kopyahin na lang natin ito. Okay, 869 degrees ampere. So, ngayon, kapag mag-solve na tayo ng VS, isasalpak na lang natin yan. So, yung VS natin is equal sa 208 kV. Okay, all over square root of 3. Pero tandaan, no, dapat naka-degree mode na kayo. So, kahit naka-radians yung angle neto na nakastore sa calcu ninyo, malilipat naman siya papuntang degrees. So, hindi mo na kailangan problemahin pa yun. So, salpak na lang natin, no? Diba, let's say, ang cos, in-store natin sa D. So, ganito yung magiging itsura sa calcu mo niyan. Tapos ito, diba, in-store natin sa M. Okay? So, lalabas sa equation mo, ito is naka-M siya. Tapos, itong ZC, so kung in-store natin to sa letter C, ito yung itsura na letter C. And then, yung hyperbolic sign, in-store natin sa letter E. So, bali, ganyan yung magiging itsura nung computation mo dun sa calculator mo. So, after mo magawa yan, yung magiging sagot mo dyan is equals to, so, kayo na lang mag-document ng anong parang pinaka-value. So, sadly to say, nagloko kasi yung cycle natin, no? So, after yan, ma-perform mo yung calculation, ang lalabas na sagot dyan is 224,491.0775. So, ilagay na natin dito, di ba? So, 224,491.0775. Bar angle 5.68 degrees volts. So, mapapansin natin yung sagot ng long malapit dun sa medium compare dun sa short tapos medium or yung short sa long. Okay? So, ngayon, kunin naman natin si IS. So, bali magiging formula ng IS natin is si VR pa din. So, dahil nag-store na tayo ng mga hyperbolic cosine natin, diba, etc. So, letter E na to.
Tapos, di ba, VR over ZC siya. So, VR over C times E plus IR, or let's say yung M, tapos hyperbolic cosine, which is letter D. Ganyan yung magiging itsura ng calculation mo. So, after mo i-perform yan, yung makukuha mong sagot para sa IS, okay, is equal sa 134.398, diba? Bar angle, so 9.226. 9.226. So, lagyan natin siya dito. So, makikita natin na yung long is malapit sa medium. Pero kahit papano, yung discrepancy is medyo ramdam na. Okay? Compare nung kumbaga yung discrepancy nila maliit lang. Pero pag compare mo yung long sa short, ayun, mas malaki, no? Ramdam na ramdam. Okay, so ngayon, in terms sa power factor, ipagmaminus lang natin yung angle ng voltage tsaka ng current, no? Okay, so bali after natin ipag-minus yung angle nilang dalawa, tapos isalpak sa cosine, yung magiging sagot dyan is 0.998. Okay, 0.9. So, halos magkalapit. And then after nun, di ba, ipag-multiply na natin to. So, pag pinag-multiply natin yan, square root of 3 times 224,491.0075, tapos multiply by, so 134, yung absolute niya, 0.398 times 0.99809, yung magiging sagot natin ay, so, ipe-perform ko na lang dito Okay, so, sayang, nagloko yung software na calculator natin. Okay, so yung magiging sagot natin dyan is 52.158 megawatt. Okay, so yung magiging conclusion natin dito sa problem natin is yung long tsaka yung medium magkalapit. So kung may board exam problem ka at nakita mong magkakalayo halos yung mga choices, baka parang safe na mag-perform ka na lang muna ng medium bago ka compute ng long transmission line na diretso, no? Na kukuha. Kasi kahit papano, magkalapit na sila, maliit lang yung discrepancy. So, malamang yung sagot dun sa long is malapit lang dun sa medium. Pero kapag nag-short line approximation ka, kitang-kita na malayo yung sagot. In terms of megawatt, dun siya malapit, no? Pero yung power factor sending, yung voltage sa yung current masyadong malayo yung short sa long. Pero kapag tinignan natin yung medium versus long, halos magkalapit. So, yun yung makukuha nating lesson dyan, no? Kung board exam, tapos may choices, tapos magkakalayo yung choices, baka pwede kong isolve siya ng nominal pi na medium transmission line. Pero yung kung naghanap talaga siya ng napaka-exact na long, magkakalapit yung choices, I can say na isolve nyo siya ng talagang bakbakan talaga. So, kayo, ipakita ko pa yung the rest ng calculator algorithm para sa long transmission line. So, ito yung mga pinagagawa natin kanina, no? After natin ipag-multiply, in-extract natin yung R, in-extract natin yung theta. So, nakita nyo naman siya. Tapos, ayun, bali, meron na dyan kung saan mo i-store yung mga letter. So, yung link nito, ilalagay ko na lang rin doon sa video description down below. Pero yun, as you see kanina, pwede mo naman nang gawing rekta yung square root of R bar angle theta over 2. Tapos diretso ang isang store na lang. So pinaghiwalay ko kanina yung sa propagation constant kasi kailangan natin makuha yung attenuation constant at phase constant. Kaya pinaghiwalay ko siya. So after natin makuha yung alpha tsaka beta, so madali na to. 'Di ba? Calculator must be in radian mode. And then ito na yung part na nagloko yung calcul natin nung nag-perform na tayo ng hyperbolic sine. Pero kung legit na calcul yan, okay lang yan. Okay? Tapos, ayun, ito yung nakita nyo ulit nung nag-perform ako ng ZC. Tapos, kinuha na natin ulit yung sagot, kaya nagloko na naman yung calcul. And then, ayan, di ba, ito yung formula natin. Tapos, sa calculator view, dahil na-store mo na yung mga value nito, yung hyperbolic cosine, hyperbolic sine, yung ZC, ganito na yung magiging itsura niya. So, pag nag-perform ka na nito ulit, dapat nasa degree mode.
So, hope na makakatulong itong lecture na to, no, doon sa discussion ninyo ng long transmission line. At isa na lang yung topic na kailangan dito sa power system. Hindi ko lang alam kung kailan ko siya magagawa, which is yung ABCD constant. So, medyo saglit lang yung discussion doon kasi parang shortcut na lang siya doon sa short, tapos medium transmission line. Depende kung nominal pi or nominal t. So, normally, tinatanong minsan sa board exam kung ano yung B constant kapag nominal T or nominal pi. So, kahit papano, dapat aware tayo doon. Tapos, siguro, ayun, gagawin ko na rin yung i-revise natin yung video natin doon sa design ng PV system. Mas dinamihan natin yung mga code provisions para doon sa charge controller, sa ESS sa battery, at doon sa PV system natin. And then, yung lecture ng winding sa DC machine. And then para sa i-lectures naman, ayun, bali yung case bakit kailangan basahin yung mas basahin pa yung Old Testament. And then para do sa celebration ng National Bible Month ngayong January, yung summary ng story ng Old Testament ng Bible. So yun lang, bali hope na ako nakatulong itong video na to. Like nyo siya, i-share nyo siya sa iba kung makakatulong din sa iba. Bali yun. See you na lang sa mga future episodes, guys. Bye!